So meron ako mga kaibigan na nagtatanong kung worth it pa ba na magpunta dito sa Canada ngayong 2024 dahil nga may nababalitaan sila or may mga napapanood sila ng mga nandito na nagsasabi na hindi na daw maganda dito or medyo mahal na or mga ganon. So sila is nagtatanong sila sa akin dahil nga andito ako. So ako is magsasalita lang naman ako based on my experience. So magto 2 months pa lang naman ako dito. Pero parang medyo maaga pa para magsabi. Pero sa pagstay ko dito for almost 2 months is parang masasabi ko lang naman na okay pa rin naman or okay naman. So kung maiko-compare ko naman kasi siya doon sa pinanggalingan ko, which doon sa Saudi is sa Saudi naman is okay din naman ako doon kasi medyo matagal na rin naman ako doon. Problema ko lang doon is wala nga dong citizenship or parang pagtapos or pag nag-retard ka na is wala na, babalik ka na lang talaga ng Pilipinas. Whereas kung dito kasi is parang ang inisip ko na kasi is yung pang long term goal. So hindi lang din naman para sa akin pero para na rin doon sa pamilya ko or sa mga anak ko. Kaya ako to pursue kung bakit din ako nandito. So para sa akin is worth it pa rin naman. So maaaring yung iba nga na nagsasabi na hindi na worth it is may mga experience sila. So hindi naman kasi pare-pareho ng experience. Tsaka parang para sa akin is malaki na rin siguro yung impact nung lugar. Kasi dito sa Canada is iba-iba yung taxes or yung mga gastos or yung mga cost of living dito is iba-iba. Kasi bawat province is iba-iba. So may mga province na malaki yung kaltas nila ng tax. So although dito sa may Alberta din naman is may tax, pero sa pagkakaalam ko is, correct me if I'm wrong, pero parang ang Alberta or ang Calgary is isa sa pinaka maliit yung tax na sinisingil. So kaya ako dito nasasabi ako, kaya nga yung ito is personal experience ko lang naman. So may kaltas ako na may kinakaltas sa akin tuwing sweldo or kahit sa lahat ng mga binibili is meron naman talagang kaltas or pwede rin naman na depende sa pamumuhay nila. Kaya nila nasasabi na parang hindi na worth it kasi to be honest dito pag dating mo dito is talagang utang or sila yung lalapit sa'yo. So sila yung mag-o-offer sa iyo na ganto lang every month yung babayaran mo. Parang ako yung na-experience ko nung pagdating ko dito. So parang kakadating ko lang, ilang araw pa lang ako nandito tapos kumuha ko ng number or ng SIM card para kasi kailangan yon sa mga bangko or what. So kumuha ako ng SIM card tapos habang kumukuha ako ng SIM card is inaalok na agad ako ng bagong phone. So kung gusto ko daw na kumuha ng phone tapos ganitong amount lang yung babayaran ko, parang nasa $50 lang. Tapos sabi ko hindi muna kasi may phone naman ako. So ang kailangan ko lang naman talaga is yung number. kaya ko nasabi na dito madali talaga. Kaso nga lang kung talagang masisilaw ka talaga sa mga ganong offer is parang umpisa pa lang, kakasimula mo pa lang is mababaong ka na kung hindi ka mag-iisip or kung hindi mo isipin yung mga actions mo. So ayun, mahihirapan kapag una pa lang is naipunan ka na agad ng obligation. So kaya ako hindi ako nagdedesisyon ng agad-agad. So pinag-iisipan ko muna yung mga bagay. Kung talagang hindi naman talaga kailangan is wag muna. Kung may ginagamit pa naman ako, kung kaya pa naman, so bakit ko pa papalitan pa? So kaya yun, tas yung credit card, so ako nag-open ako ng account. So wala rin naman akong credit card before, pero na-approve din ako agad. So binigyan din ako agad ng credit card. So ganun kabilis yung pagtitiwala nila sa'yo when it comes sa loan or sa credit. Kasi nga dito is usually naman talaga is yung ginagamit is yung credit kasi nga kailangan mong mag-build ng credit score.
So, napakahalaga nun dito. So, yun. Kung ako lang naman yung tatanungin is, disiplina lang din pagdating dito para wala ka rin pagsisihan sa huli. Kasi may iba talaga na may mga na-experience sila na hindi kasi talaga kasi pare-pareho. So, may experience sila na hindi ko na-experience. Meron din naman akong na-experience na hindi rin naman nila na-experience. So, hindi kami pare-pareho. Tsaka malaking bagay talaga yung lugar. Pa nga is yung lesser expectation. Kasi talagang kahit ako nung una is parang nung nasa Saudi pa ako is iniisip ko na napakaganda ng buhay dito. Dahil 'di ba kahit dati pa tayo mga Pilipino naman is karamihan sa mga Pilipino, hindi ko naman sinasabing lahat, pero parang pag narinig natin yung Canada or yung US is talagang iba yung naisip natin. Pero nung nasa Saudi ako, hanggang sa nakakapanood na ako ng mga buhay-buhay nga dito, so medyo nag-less na ako or niless ko na yung expectation ko nung napunta ako dito. Kaya nung nagpunta ako dito, hindi na rin ako masyadong nahirapan kasi parang in-expect ko na dahil nga sa mga napapanood ko. So yun din, i-less nyo lang din yung expectation nyo kasi dito sa Canada is hindi naman talaga siya yung naisip natin na talagang paradise na yayaman ka na talaga or magagawa mo na talaga yung lahat ng gusto mo. Although dito talagang bawal yung tamad, so kailangan magsipag ka kasi pag tatamad-tamad ka is hindi ka mabubuhay dito. So kailangan mo pa rin talagang magsipag